Hello guys! Hi guys! Welcome to the first episode of The Whole Story. Ang title niya is Noveling the Whole. We have here our very first guest. Yeah. So we are very Sobrang lucky na nandito siya, yung presensya niya. Since ito nga yung first time and ito rin yung first episode, yung guest namin ngayon is a graduating college student from Southern Luzon State University. And his name is Ian. Yay! Hi, Ian! Welcome to the show! Hello po, ayun. So, hello, I'm Ian. Ako si Amari. Ano yung pakiramdam mo na merong nag-invite sa'yo dito sa ganitong show? Curious ako kung bakit ako yung nag-invite tsaka yung ako yung napili. Kasi sa dami ng alpha male dito sa lockdown ay ako yung napili. Pero since nabanggit mo yung alpha, so focus din kasi namin is yung mga different personalities. Nung una, focus namin is about personalities ng mga babae. Naghahanap din kami ng alpha male. So it happened na, ayun, meron kaming standard quiz na pinasagutan. Kaya ikaw rin talaga yung napili na guest dito. Kami din, nag-take din kami ng quiz noon, pero pang alpha female naman, ay parang pang female naman yung test. Tapos, lumabas din kami din parehas alpha. Na parang pakiramdam ko, totoo kayang alpha? Kasi meron akong time na submissive ako. So, siguro nag-dominant lang din talaga yung pagiging alpha in a way. Diba nag-take ka din ng test? So parang naisip ko nga legit kaya yun. Pero dahil Sige. psychometry, naman yan. So, may tiwala ako sa mga standard quiz na sineset ko sa akin. And speaking of, dahil na in-introduce ka namin as college graduating student, hindi namin maiwasan na parang mapag-grow ka habang tinatanong ka namin kung kumain ka dito. Kasi parang somehow na-miss namin maging college. Oo. And yung first guest namin is graduating college student. Parang pumasok na sa journey ng pagiging professional. Kamusta naman ang life recently as a graduating, as in waiting na lang? Ayun, so nainip na ako ang tagal mag-graduation. Kasi August pa yung graduation namin. Tapos isang buwan pa kami maghihintay. So, regarding din sa pagiging college student at magiging graduating na, kasi kadalasan pag mag-graduate ka na, kadalasan tinatanong ano yung mamimiss mo. Kasi ako nung college ako, parang feeling ko, mamimiss ko yung mga friends ko. So, parang pagdating na pag hindi ko na sila kasama, kasi syempre, iba-iba na yung landas eh. Nakakamiss na parang, paano na ako mabubuhay nang wala sila. Actually, parang college surviving. Oo, talaga. Yung education, kasi hindi na siya magaya ng high school tayo. So, ikaw bilang graduating college student, ano yung pinakang natutunan mo overall? When it comes sa mga natutunan ko talaga, yung pagiging independent din. Kasi sa college, kahit dapat kailangan mag-independent, kaya mong buhatin yung sarili mo. And dito na nung high school, nakaiba talaga nung high school. Kailangan mo makasamang friends. Hindi ka makapunta sa ganito kung hindi mo sila kasama. Pero ngayong college, taranas ka maging independent. And ayun. Tapos, ayaw ko mag-isa. Isa nga, nagiging introvert ako eh. Tapos, ayun, as a student leader nga din, kaya naging independent talaga ako. Ayun, so, dahil din sa tulong nila, tapos tulong ng mga kaibigan ko sa college. Laging nako-compare high school or college. Ano yung mas naging parang masaya yung journey, yung days mo o years? Yung high school o yung college? High school talaga kasi. High school. Nandun na ba na lang? Doon na kasi lahat eh. Parang doon mo maranasan yung mga bago sa'yo. Ikaw, high school, college. College. Kasi doon ako talagang natutunan. Kasi nung high school ako, parang kaya ko pang paggawa kay mama, kaya pang tawagin ng nanay ko. Kaya ko pang, ito. Pero nung college kasi parang, I have to do it alone. I have to survive. At napagit niya kanina yung student leader. Pwede mo banggitan ano yung mga organization ko saan ikaw yung leader? Wala talaga siya nung high school pa lang. Namulat talaga ako sa pagiging leader gawa nung
lagi akong sinasama sa mga student leadership training seminar. Ako yung taga-assist, taga-lipat ng projector, taga-lex ng mga PowerPoint presentation. Di ko alam na doon pa lang ako magsisimula. Tapos yun. Stepping stone na, no? Stepping stone. Sa projector. Doon ako nagsimula. Tapos ayun, hanggang ako na yung nagtoto. Hanggang ako na yung gumagawa ng PowerPoint sa sarili. Tapos Galing, ako no? na yung bibigay ng leadership training. Tapos yun, hanggang college, nadala ko naman siya. So, hoping na madala ko din yung mga natutunan ko sa mismo Ano yung mga, profession. mga naging position ba? I mean, nung college ka? Nung college, president po ako ng IIE, isang sa Institute of Integrated for Electrical Engineers. Grabe, engineer. 2023. Ay, yung buong college years mo? Grabe. Anong position yung nag-start ka? Nag-start ako na may Comelec. Parang nag-Comelec muna ako. Tapos, Oo. kasi parang hindi pa ako. Nagdadalawang isip pa kasi ako. Oo. Kasi online class yun. Ay wala pa mga masyadong kilala. Pinupush ka nag-Comelec nila. muna ako. Tapos yun. Nag-try ako naman. Ayun, President inalag agad. naman na president agad. Manalo. Hindi ko na-expect kasi ang tinatakbo akong position group is napakababa. Parang ano lang, Representative. communication head, gano'n. Parang siya, parang isang unit lang under the whole... Malaki din Tapos kasi yun. mga organization. Kasi nung kami, in screening, so for president daw talaga ako. Alright. Ay, sige. Dahil mga siguro dahil alpha male nga siya. Oo. Tsaka pati yung charisma kasi ng alpha male, ramdam mo eh. Yung aura niya na parang medyo intimidating yet you can depend on that person. Makikita mo yun. Nararamdaman mo yun. Kaya siguro, sabi din ng mga friends mo na you push kasi they think that you can. Saka baka may energy ka kasi na parang kaya mo mag-lead. Oo. Kaya mo mag-lead ng isang organization. That is why parang mahalaga din na malaman natin kung anong uri ng personality meron tayo. So that Totoo yan. we can fit in an organization or maybe in a community. Tsaka yung kung ano yung kaya mo at kung ano yung personality na aakma dun sa responsibility mo. I couldn't agree more. Yes. Even though na may mga pumipigil sa akin, hindi ko magano, parang siyempre mahati attention mo sa academic tsaka sa Sa organization. So may mga ganun taong nagsasabi sa akin. So ako, pinag-isipan ko talaga, pinagnilayan ko talaga yung pagiging president. Tinimbang ko din naman. So, ayun, kaya naman. Galing, no? Actually na-balance. How do you balance that? Kasi me personally, parang hindi, yung academics nga, hindi ko magawa ng tama eh. Parang mahirap mag-multitask. Oo, mag-multitask. Based on my experience, prioritization, parang kailangan mong i-priority yung mismong mga kailangan mong gawin. So, gagawa ka ng scheduling po. Parang bawat araw, may schedule ka dapat. So, dapat ganito. So, kung sa org, about lang sa org, tapos next ay ACADS. Ganun. Galing, no? Talagang Siguro, time management. Siguro yun yung naging effective for him to Oo. manage yung time niya. Pero napakarami pang ways na pwedeng i-manage yung time natin. Siguro maganda na nabanggit din niya. Kasi graduating ka na eh. Paalis ka na dun sa college life. Sa phase na yan. At papasok ka na sa professional life, which is, ang focus na is yung career. So dahil graduating ka, ano yung magiging advice mo sa mga incoming na college students o kaya naman yung currently nasa college pa? Ano lang, matulog lang kayo. Ano? Matulog lang kayo. Ito na yan. Kasi Kasi, napakahalaga ng tulog. oo. Hindi mag-work yung utak mo pag Mahalaga talaga yun. Pero natutunan ko rin yan kay Lian eh. Yung paano dapat i-prioritize yung tulog. Kasi nung mga college ako, parang lagi akong puyat kasi ang daming ginagawa, ang daming kailangan ayusin na papers, lalo nung nagtitesis. Pero nung dumating ako sa point na parang medyo nahihilo na, parang kailangan pala talaga 8 hours complete mo yung tulog. So aside from that, sa tulong din naman ng mga friends ko sa college, nakasurvive ako tapos sila yung mga nagpupush sa akin pag di ko na kaya para
hindi kaya mo yan, madali lang yan. Mamaya matatapos na rin yan. So, di ba pag sa engineering, napakahirap talaga ng course din. Ayun. So, ayun, sila yung mga nagpupush sa akin. Tapos, hindi nila ako na-pressure na kailangan mo gawin to. Ano kung ano yung unang dapat mangyari para magkaroon ng push sila sa'yo? Yung sasabi ka sa kanila na nahihirapan ka na or else hindi nila alam na nahihirapan ka na kailangan mo ng something na topic. Saka it is really important to open up yourself. Kasi hindi mo yun kayang talaga sa sarili mo, itago. Mahalaga na meron kang companion to tell your feelings, to express your feelings, kasi mas nakakagaan ng bagay yun. Tsaka pati when you talk to someone, yung friends mo nga, yung support system mo, mas nakakagain ka rin ng ibang perspective na minsan hindi mo rin naiisip na ay, oo nga, pwede nga pala yung ganito, ay, oo nga, mga realizations. Kaya, very necessary, diba? Yung friends in surviving. Kaya minsan yung parang naalala ko nga doon nung college ako, parang kailangan ko rin talaga sila, yung mga naging kaibigan ko nung college. Shoutouts. Shout out. Kasi parang kung hindi dahil sa kanila, hindi rin ako makasurvive. Oo. Mahirap kasi talaga pag mag-isa ka lang. Though, maganda rin na independent tayo. Pero maganda rin na meron tayong someone to lean on or someone na pwede tayong makarelate. Kaya mas nagiging magaan yung mga baggage. College Pati yung sa mga friends, isa pa sa mga na-realize ko, kasi yung independence, kung paano nakukuha yung independence, kasi halimbawa, mag-friends kayo, because you have different capabilities, you have different strengths. Parang with their weaknesses, na maaaring yun yung strength mo, you can own that with them. Na parang, bawa, hindi sila marunong mag-manage ng pera kasi ikaw marunong ka, so you can practice that management with your friends. Oh, ganyan. Kaya, yung independence, you can parang magiging sharp din yung mga weaknesses mo with other people, hindi lang with you being alone. Diba? siguro hindi naman pag sinabing independent, mag-isa ka lang. It's just kaya mong gawin yung mga bagay na sarili mo lang yung kailangan mo or yung Yes, true. Couldn't agree more. Pero ayun nga, going back to perspective na sinabi mo, may narinig kasi ako sa Bridgerton series. Sabi ni Benedict Bridgerton, sabi niya, it's all about perspective. Aside dun sa mga nasabi mo kanina, parang need ng environment, need ng sleep. Ano pa yung ma-advise sa mga nanonood sa atin? Isa pa ma-advise sa mga nanonood ay yung matutukan makisama sa mga iba't ibang group. Hindi lang naman ako naka-focus sa mga friends ko. Parang siyempre, kapag leader ka nga, dapat lahat ay nasa scope mo ay dapat ay nakikisama ka. And then yun, tapos building your trust with each other. Yun yung napakahalaga. Speaking of trust, may time na masakit yung mga nangyayari, may time na parang you cannot control na you trust the process, and then with that, you will gain more experience, gain more knowledge, and from there, you need to learn. Galing. And siguro parang dahil nga leader ka, sa isang community mahirap talaga ibigay yung full trust mo sa mga kasama mo. It is really important to give them trust because maybe yun yung need nila. Ano yung naging perspective mo para ituloy yun kahit merong sinasabi yung iba na wag mong gawin mo ituloy yung pagiging leader mo? Yung sinasabi nga lagi ng mga engineering sa akin is serve ka after the student. Hindi hindi ka parang sa sarili mo lang, parang for fame lang. Okay. Parang doon ako na-inspire na lagi para sa student. Tapos, heart with the purpose. Doon ako na-inspire talaga. So, may mga leader na nagsasabi nun. So, hindi na lang ko yung salitang yun para mag-push talaga sa akin. Gamitin as an inspiration. Ayun.
Kaya nag-push ka rin na. Kami din, kaya pinush namin tong whole story kasi we want to serve people, give back to the people. Kasi we think that we can, meron na kaming kapabilidad to give back. At syempre, gusto rin namin na mag-share ng knowledge. Kasi marami kaming inaaral, marami kaming natutunan sa mga past experiences namin. Oo. Gusto namin i-share. Kasi baka merong someone na need niyang makarelate. And maybe this community will help them to go through their life. Diba? Ayun. Kaya parang gusto rin talaga namin i-push yung community na to. Yun nga, ako personally gusto ko mag-share pa rin ng knowledge sa mga Oo. students ko. And siguro hindi lang naman yung classroom, parang way para magturo, para mag-share ng knowledge. Kasi, like ko sinasabi sa mga students ko before, ang learning ay wala sa apat na sulok ng paaralan. And siguro makaka-relate sila dahil sila naman ay babad ngayon sa social media. Maybe this community will help them. Give a few words na parang, kasi laging sinasabi, mahirap na ang college, mas advanced na yung math, sobrang patayan na daw, ganyan and everything. Mga prof. So, yung mga prof daw, sobrang terror. So, at some point, yes, but there are another aspect in college na hindi ganon. Hindi yun lang Baka- yung bumubuo sa college. Baka naman pwedeng hindi sila takutin. O hindi sila pwedeng takutin you can have the truth pero in motivational way. Yun. Oo, pwede ba? Tayo manggaling. Okay. Ano naman, pagdating naman sa college, di ba mga iniisip na ng iba, napakahirap na dahil college na totoong buhay na. Nung una, ganun yung aking thinking. So, nung nag-face-to-face kami, doon na lumabas yung mga terror na prof, yan, mga ganyan. So, ginawa namin doon. So, ginawa ko personally. Sineryoso ko yung pag-aaral. Kasamahan kayo ng both side. So, walang mangyayaring gano'n. Tapos, ayun yung ginawa ko para mapadali yung college life ko. Hindi ko siya inisip na napakahirap. Ayun. Yung focus mo talagang kung ano yung goal mo, Oo. yung ACADS, yung leadership. Lalo na nung magpipisis talaga kami. So, napakadaming sacrifices na nangyari. Ayun, tapos hanggang umabot kami sa mga nagkakasakit na kami lahat. So, talagang napakahirap. Pero, ayun, na doon pa rin kami. Hanggang sa huli, sama-sama pa rin. Yun. Siguro yun yung nagpapalakas sa amin yung magkakaklase. Na ituloy talaga i-push. Kasi magiging successful din na kami lahat. Kasi kung yung focus mo laging, baka mahirap, yung teacher namin nandyan na, nakakatakot, baka pagalitan kami, mas lalong magke-create ng takot sa'yo eh. Pero normal naman yun. Normal. Oh, pero siguro yung one thing na natutunan ko din sa fear is inevitable eh. Aside from that, hindi rin may iwasan na matakot tayo. So, what we must do is to face our fears. Because siguro behind those fears is yung magkaroon na tayo ng courage to face the reality. And with that, you will gain the confidence to take another challenge dahil nalampasan mo na isa, and with that, you know that you can take on another difficulties, and that makes you you. Yung opportunities, mas makikita mo na ng madami pala. Diba? Pero na doon pa rin yung pressure sa akin pag after graduation. Ay, oo. Hindi naman mawawala yung pressure na yun. Bago ulit. Kasi bago na naman, bagong laban na naman sa buhay. Yes. Pwede yun. So, Level pressure up ka na. dahil nagdidibyo na ulit. Also, parang gawin mo lahat, tapos pag hindi, elimination, edi huwag mong gawin. Pero we acknowledge the pressure you feel. Yes. Kasi nag-board exam ka rin. Oo. Nag-board exam na. Oo. Passer nga kami. At Ano? advice mo na rin sa kanya kasi magte-take Kasi din. nakaka-pressure talaga. Oo. Na parang feeling mo, all or nothing to, do or die. So, ang ginawa ko noon, naging masaya na lang din ako, lumandi ako. Alam mo yun, to take out the pressure, to take out the tension. Para makaalis ka sa zone na yun. Oo, para hindi din ako makulong dun sa fear na baka bumagsak ako, na mag-accumulate yung negativity sa akin. May ganun akong side eh, na bigla akong self-pity. So,
while you do your reviews, mag-enjoy ka din. Yun nga mahalaga. Enjoy mo lang din yung Balance. Total, magaling naman siya mag-balance ng mga O, di ba? Kasi activities nga, niya in life. yung time management, party-party ka din. Oo, o kaya parang mag-unwind ka kung saan mo gustong Oo. lugar. Mahalaga din naman na bigyan natin ng time yung sarili natin. Yes. Para lang maka-escape tayo ng konting oras dun sa pressure na nafe-feel natin. Ora et labora. Sa English, Yan. work and pray. Work ano? Work and pray. Pray. So may ibang memes kasi na sinasabi, daanin na lang natin sa dasal. Though kailangan talaga yun, pero as we pray, need din natin na trabahuhin yung gusto natin. Kasi yung praying, it gives you hope. Oo. It gives you hope na hindi lang ikaw yung gagawa eh. Oo. Diba? Na kailangan din ng divine. Divine grace, providence. Ayun lang, so magpapasalamat ko sa inyo. At yun, so nandito ako ngayon at nag-share na magbahagi ng aking mga experience ng college. At yun, Na may-utilize natin yung kung ano yung personalidad natin. Diba? Kasi iba alpha nga, pero sa ibang bagay naman, in a unproductive way or negative way nila inire-release yung kanilang personalities. So, ang maganda naman sa'yo, diba? You become authentic to yourself and yung nabag mo by serving the people, the students pala. Malay mo, next few years, The people na yung people na. Pero yun nga, kaya yung title din namin is Showbilling the Whole. Showbilling yung Showbilling. talagang dinidig namin. Kasi gusto namin makarinig ng mga stories na authentic, na based on reality, na pwede namin ibahagi sa mga nanonood. Yun, that is why yung kwento mo, yung advices mo, it is very important sa mga viewers na makakanood nito. And syempre, masaya din kami. Masaya din kami kasi Oo, diba? first episode to. And meron kaming natutunan sa'yo. And meron ka rin siguro natutunan somehow sa mga sinasabi Oo. namin at mga sinashare. So again, this is Ian Janry, Future. future electrical engineer. And this is Amari. And this is Lian. We are from The Whole Story. And see you on our next episode 2. And I hope that you will still be there at abangan yung aming mga susunod na kabanata because we have more stories to share. We have more stories to to unfold. Yes. And unlock. Bye-bye. So, bye!